bago kayo pumunta dito sa Hong Kong. Dito sa Hong Kong, meron yung tinatawag na termination. Termination, ito terminate na ayaw ka ng amo mo, ayaw sa serbisyo mo, at ito terminate ka nila. Is either magbibigay sila ng 1 month notice sa agency or on the spot kanilang pababain. Pag magbigay sila ng 1 month notice, mag-stay ka pa ng 1 month sa bahay nila, ang babayaran lang nila sa iyo is yung sahod mo, tapos plane ticket, tapos yung 100 allowance na pabalik doon sa place of origin kung saan ka galing. Tapos yung termination on the spot, ito yung ipababain kanila agad doon sa bahay nila. Yung on the spot talaga, yung pababain. Tapos pag on the spot kanila pababain, babayaran nila yung araw ng sahod, araw kung anong ilang araw ka nagtrabaho, tapos yung 1 month na leave. Ito yung babayaran nila, yung 1 month na termination fee, ganun. Tapos yung 1 month mo na, tapos yung sahod mo ilang araw. Tapos dito sa Hong Kong, kahit kabago-bago mo, tapos trip ka nilang ita-terminate, or kung ayaw ka nila, tapos umulan man or gabing-gabi na, kung gusto ka nilang i-terminate, kaya dapat maging handa dito sa Hong Kong. Para hindi ka nila ma-terminate, dapat maging mabait-baitan muna sa amo. Wag kang palasagot, kasi yung mga amo dito ayaw nila yung ganun na palasagot. Tapos para pero para magustuhan ka nila, yung kahit mag okay ka na lang, kahit kasalanan nila yung mga ginagawa nila. Tapos pinapagalitan ka, wag kang sasagot-sagot, kasi ayaw nila yung pasagot-sagot. Kasi sabihin nila, kabago-bago pa lang to, tapos palasagot na. Basta yun ang iwasan natin na palasagot, kasi yun ang number 1 na ayaw ng mga inchik dito. Tapos ang number 2 is yung break contract, yung ikaw yung mag-break, ayaw mo na sa amo mo. Dito, kung ikaw mag-break, or is either magbibigay ka ng 1 month notice doon sa agency, or on the spot ka din. Pero dito, pag on the spot ka na, wala ka pang 3 months, ikaw ang magbabayad sa amo mo ng 1 month na sahod. Kaya dapat bago ka mag-break contract, alamin mo kung saan ka pumunta, or nakahanda na yung ibabayad mo na 1 month na salary. Kasi yung ibang yung agency, kahit sabihin ng amo mo na kahit hindi mo bayaran, sa agency i-insist pa rin nila na bayaran mo. Tapos kung ayaw mo talaga yung amo mo, yun gawin mo, mag-break contract ka. Pero kailangan mong alamin saan ka pumunta muna, tapos tapusin mo yung 3 months para hindi ka magbayad ng 3 months, ay yung 1 month na break na fee, yung magbe-break ka. Tapos dito sa Hong Kong, maliliit yung mostly dito maliliit yung bahay, kaya yung iba dito walang kwarto. Doon sila natutulog sa sala, or bibigyan sila ng amo nila ng tent para doon sila matulog. Tapos yung ibang amo nilagyan nila ng cortina, ano ba yung tawag doon, or yung iba natutulog sa sofa. Ang mas malala pa yung ino-order nila ngayon from China, yung parang bibingan, kulang na lang ng tapos bibigyan ka lang ng maliit na electric fan, wala pang aircon. Tapos pag summer na, ang init-init na doon, kung ako siguro yung bibigyan ng ganon, iwanan ko na agad. Yung amo ko, sabi niya dati matulog ako sa sala, sabi ko ayaw ko, kaya binigay nila itong maliit na kwarto, lagayan ng mga damit nila. Tapos dito sa Hong Kong, ang breakfast dito is wala silang breakfast, hindi sila kumakain ng rice.
Hindi gaya sa Pinas na kumain tayo ng rice sa umaga, afternoon rice, hapon rice. Dito wala talaga. Tapos wag mo nang asahan na kakain ka ng rice ng umaga, afternoon. Mostly dito wala talaga. Yung mga ibang amo magbibigay ng bread or kape. Yung iba wala talaga, as in. Yung iba pag magluluto ka pa ng itlog, magagalit sila. Masyado kasing yung mga Chinese taong nila doon. Kaya wag mong asahan na mag-rise ka pa dito ng umaga. Dapat sanayin mo yung sarili mo. Nasa Pinas ka pa lang, sanayin mo yung sarili mo na hindi na mag-rise sa umaga. Mostly, dito din sa afternoon, yung iba nag-noodles. Kung mabait yung amo mo, pwede kang mag-rice. Yung mga tira nila sa hapon, yung kakainin mo. Yung ibang amo magbibigay ng allowance. Allowance dito is 1,300 plus na. Tapos ang sahod na dito ngayon is 4,830. Medyo tumaas na, pero tumaas na din yung bilihin. Tapos yung iba may allowance. Yung ikaw nang bibili ng pagkain mo, rice, ulam-ulam na din dyan. Tinanong ako na amo kung allowance or makisabay. Sabi ko makisabay na lang ako kasi mahal na yung mga bilihin ngayon. Ang mahal na due to yung lahat yata ng country nagmamahala na yung mga bilihin. Kaya wag isisi sa gobyerno. Dahil yan sa inflation, kaya wag isisi lahat sa gobyerno. Sa Pinas sinisisi na lang sa gobyerno. Dito understandable sila dito. Kaya yung iba allowance, ako ayaw ko ng allowance kasi mahal. Dito sa Hong Kong, kahit maliit yung mga bahay dito, daming CCTV. Pero mas okay lang din yung may CCTV para pang safe mo din sa sarili mo kung wala ka namang ginagawang masama. Pero yung iba ayaw nila yung CCTV, pero ako parang din para safe. Kunwari may ginawa yung anak nila tapos may ginagawa ka, diba safe ka na din doon kasi alam nila, understandable na may ginagawa kang ibang trabaho.